May bagong patakaran ang Department of Labor and Employment na dapat malaman ng lahat ng magulang. Sa ilalim ng DOLE Labor Advisory Number 12 Series of 2026, ang mga batang 15 years old pababa ay kinakailangang kumuha muna ng Working Child Permit bago makagawa ng content para sa social media, vlogs, YouTube, TikTok, digital advertisement, telebisyon, pelikula, radyo, at iba pang media productions. Ang layunin, protektahan ang karapatan, kaligtasan, edukasyon, at kapakanan ng bata. At sa totoo lang, mahirap kontrahin ang intensyong iyan. Marami na kasing bata ang halos lumaki sa harap ng kamera. Ang bawat iyak, bawat achievement, bawat pribadong sandali, ginagawang content. Ang bata ang kumikita, pero hindi siya ang pumipirma ng kontrata. Hindi rin siya ang nagdedesisyon kung hanggang saan ang exposure niya. Government has every right to stop exploitation. Pero bilang abogado, may isa rin akong tanong. Saan natin guguhitin ang linya? Kapag ba nag-post ang isang pamilya ng birthday video ng kanilang anak at nag-viral, kailangan na ba agad ng permit? Kapag sumasayaw ang bata sa TikTok at kumita ng ilang daang piso, child labor na ba iyon? O ang tunay na target ng batas ay ang mga monetized channels, brand endorsements at professional productions na kumikita gamit ang isang bata. Because there is a huge difference between sharing childhood and selling childhood. Kung ang isang bata ay ginagawang pangunahing pinagkukunan ng kita ng pamilya, dapat talagang makialam ang Estado. Pero kung ang regulasyon ay magiging napakalawak at pati ordinaryong family memories ay matatakot ng i-upload, baka ang napoprotektahan na natin ay hindi na ang bata, kundi ang bureaucracy. The objective is noble, walang duda. Ang tunay na hamon ay hindi ang paggawa ng mas maraming permit. Ang tunay na hamon ay siguraduhin ang bawat bata na sa harap ng kamera ay nananatiling bata muna. Content creator, pangalawa. Another day. Another Regal. POV. Bawat bata sa